course, my specialty, kabukula. Bukol. So, napakaraming bukol. Pero, pag sinabi mong bukol, laging takot ang mga tao sa malignancy or the big C na sinasabi nila. So, ano bang magsasabi na ang isang bukol ay cancerous at hindi cancerous? Sa mga kababaihan, ang pinaka-common pa rin, no? Until to this day, I think I can speak also, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Pag sinabing bukol, common pa rin breast, sa dede. Pero ang gusto ko lang din malaman ng mga ating nakikinig na ang breast cancer o bukol sa dede, ito ay isang sakit na hindi naman lahat ay cancer. May mga bukol sa dede na tawagin natin mga benign o hindi cancerous. Meron namang bukol sa dede na cancerous. So yung dalawa lang naman ang ating titignan. Kung ito ba ay benign in clinical terms or malignant or cancerous. Ano ba ang mga signs na tayo ay dapat mabahala kung ito ay malignant? Yeah, importante yun. I mean, kung kayo ay in-examine nyo yung sarili nyo, ibig sabihin, you do self-breast examination, which is actually recommended once you reach probably the age of 20, for example. You do your self-breast examination. Pero kung gustong malaman, base sa examinasyon o sa kapa na ikaw yung kumakapa, paano mo masasabi na ay may suspecha na cancerous yung bukol o hindi? Isang paraan is kapain mo yung matigas pa siya. Yung matigas, hindi gumagalaw. Minsan, yung bukol na yan, umaalsa, nadadamay na yung balat, nagsusugat, or may discharge. Sa nipple, yung dugo. Pag sinasabi lang yung nipple discharge na dugo, kailangan din ma-examine ng isang dalubhasa, isang surgeon, to check kung yung bukol na yon ay malignant or benign. Kasi wag matakot pag sinabi kasi may discharge na dugo sa nipple, for example, karamihan pa rin naman ng cause ng bloody nipple discharge is still going to be benign. So, of course, the best is on your end, mga pasyente na nakikinig, mga ating tagakinig. Kung may duda, we always advise you to seek professional help. Kung ano pala yun, dapat nagsisimula sa awareness ng mga pasyente. Yeah, of course, kung may duda, laging safe magkonsulta. Pero kung tingin naman niya, wala siyang nakakapa, pero duda siya, pakonsulta pa rin. Kasi we don't rely naman every time na tama yung kapa mo. Kasi delikado din yun. Kasi kung may duda ka, always on the safe side, patingin ka. By the fact na may nakapakang bukol, that itself alone will tell you na dapat pakonsulta ka. A question, for example, wala siyang nakapa, pero you just wanted to know, meron ba akong bukol o wala? Pwede ba yun automatic magpa-ultrasound or magpa-mammography? Depende. Depende sa age. Depende rin sa surgeon. For example, kung tingin ng surgeon, kailangan mo ng imaging. Ang imaging kasi depende sa edad. Kunwari, nasa 35 and below, hindi kasi ganun kasensitibo ang mammogram. So kung may nakakapa, it would be best, dalawa pwedeng gawin dyan, ultrasound ng breast or pag may edad na, mga mammogram. Kasi itong imaging na to, ang makikita natin kung yung bukol ay isang may suspicion na benign or malignant yung ating iniisip. But the screening tool na nag-uumpisa sa edad na 40, the best would be still mammogram. Will it be dependent din sa mga laboratory? Ibig sabihin, lahat ba ng mga laboratory diagnostic testing centers reliable pag nagpa-mammography ka o ultrasound? So yung mga imaging kasi, the kind of ultrasound will also be very important, no? And the mammogram also. Because yung mga examination na to, hindi po sila 100% na sasabihin natin na benign siya or malignant. Tatlo kasi yung component yan. Yung history, yung physical examination ng doktor, at saka yung imaging. So when we talk about imaging, ultrasound, mammogram, but the best time also na kung kailan ka magpamamammogram and ultrasound is also very important. So kailangan mo ding i-timing kung kailan ka magpapa-ultrasound at kailan ka magmamammogram for patients na nag-mens pa. So, yung premenopausal kung tawagin. So, the timing, it should be after the mens. But at least, mas accurate.
So, kunwari, isang babae, nag-mens siya at Monday, for example. Magbilang ka from the start of your menses. 10 araw. Tapos, dapat wala ka ng mens kung kailan ka pwede magpa-mammogram or ultrasound para mas accurate. So, the timing on the last day of your menses will be very important. So, kailangan nating malaman lahat yung bagay na yun. So, dependent ba yan? Ang tanong ko, dapat ba sa hospital nagpapa-X-ray or mammography or pwede na sa mga diagnostic centers? Kasi minsan, di ba, may mga pasyente tayo, mga nasa audience, viewers na pwede na po ba hindi sa ospital ako magpagawa? Pwede sa mga laboratory? Yes, no problem naman. Hindi naman po kailangan hospital-based, no? Of course, naintindihan ko minsan sa hospital, yung ibang pasyente, malayo or nahihirapan kumuha ng appointment. May mga diagnostic labs naman na pwede nating puntahan na maganda rin naman, no? Importante kasi pag ginawa, yung surgeon na nag-i-interpret ng resulta, katulad ko, importante na marunong din, no, tumingin. Hindi lang yung pinagpagawaan niya, pero yung surgeon, very important also how to interpret yung mga images na to, like ultrasound or mammogram. Importante yung surgeon na titingin sa kanya, or any doctor for that matter specializes in breast, makikita niya, alam din niya paano i-interpret yung mga nakita base sa ultrasound or mammogram. So, ibig sabihin, kahit saan ka magpa-test, ang importante yung mag-interpret din. Yeah, kasi kung hindi marunong na mag-interpret yung nagbabasa or yung surgeon, kasi that's why we have specialists also. Like, I don't rely on what I see, the result, the official. Kasi minsan, darating yung pasyente, papakita lang yung papel, yung official. For example, ito, ipapakita niya. Pero ako kasi, ang approach ko dyan, I wanna see the film. Gusto kong makita, ano ba yung imahe na nakita? Tugma ba kami nung iniisip doon sa nagbasa, doon sa mammogram or ultrasound? Napaka-importante yan. Tapos yung nakita mo sa mammogram at ultrasound, i-correlate mo ngayon doon sa physical examination na nakapa mo sa pasyente kung tugma ba doon sa nakita sa ultrasound or mammogram. I think importante yun kasi kadalasan ng mga patient, babasahin na nila on their own. Yeah. Kasi wala naman, so hindi napapatingnan sa doktor. So, importante pa rin, even if you have the results with you, iba pa rin kung magpapacheck up ka sa doktor na tamang doktor. Kasi titingnan din yung examination, hindi lang yung ultrasound. Yeah. Kasi may mga pagkakataon na yung nakita ko sa ultrasound, duda kami doon sa physical examination namin. May mga ibang imaging pa kami na pwedeng ipagawa. Meron pa. Kasi madalas sa mga pasyente, takot din may malaman, no? Pero importante talaga is early detection. Sa mga bukol, for that matter, kahit hindi breast, for example, sa colon, early detection will always be important.